Stop recording. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magbubulay sa ika-4 na wika ng ating Panginoon. Ang ika-4 na wika ng ating Panginoon ay matatagpuan sa Mateo 27, verse 46. Babasahin ko po dito sa New King James Version. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Sa Tagalog, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw ng malakas si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani? Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung atin pong ilalarawan sa ating mga isipan, ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesus, bago niya mabanggit ang salitang ito, na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Siya ay nasa kalagayan na siya ay nahihirapan. Halos hindi niya makaya ang kanyang pinagdadaanan. Halos hindi niya matiis, hindi niya makaya ang bigat ng kanyang pasan na krus dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Bilang ang ating Panginoon Hesus ay nasa katawang laman, ramdam na ramdam niya ang hapdi at kirot ng kanyang mga sugat, hindi lamang sa kanyang pisikal na katawan, kundi maging sa kanyang emosyon. Siya ay napipighati sa lahat ng masasamang ginagawa sa kanya ng mga tao. Ang isang tao na nasa mahirap na sitwasyon o nasa gipit na kalagayan ay nangangailangan ng karamay. Naghahanap ng comfort, naghahanap ng encouragement upang mapalakas ang kanyang loob upang makayanan anuman ang kanyang pinagdadaanan. Subalit ang ating Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang paghihirap ay wala po siyang karamay. Siya ay iniwang nag-iisa. Ang ating Panginoong Hesus ay naghahanap sa mga tao na kanyang tinulungan, pinagaling, pinakain. Subalit, silang lahat ay wala. Iniwan nila ang Panginoon. Yung mga tao na sumusunod sa Kanya, na nagsasabing susunod sila kahit saan sa Panginoon, ay iniwan po nila ang ating Panginoon. Kahit yung mga alagad na matagal niyang kasama, na nagsasabing iaalay nila ang kanilang buhay sa Kanya. Subalit, sa panahon ng Panginoong Hesus ay nagdurusa at nahihirapan. Iniwan po siya ng lahat. Dito po sa ating talatang binasa, mula alas 9 ng umaga hanggang mag-iikatlo ng hapon, halos 6 na oras ng Panginoong Hesus ay naghihirap, nagdurusa, nagtitiis. At ang ating Panginoong Hesus, halos hindi niya na makaya
ang kanyang paghihirap. Na dapat sana tayo yung nagpapasan, tayo yung nandun sa kalagayan ng Panginoon na nahihirapan, sapagkat tayo yung nagkasala. Ang Panginoong Hesus, wala naman siyang kasalanan, pero tiniis niya ang lahat. Halos hindi na makaya ng Panginoong Hesus ang kanyang pinagdadaanan. At halos mawalan na siya ng lakas. Unti-unting nauubos na ang kanyang lakas, sapagkat siya ay nabibilad sa matinding init, sikat ng araw. Kaya halos 6 na oras ng Panginoong Hesus ay nagtitiis. At halos hindi niya na makaya. Sabi ko nga po, unti-unting nauubos na ang kanyang lakas. Marami ng tubig ang nawala sa kanya. Kaya po, nawawala na po siya ng lakas. Ang isang tao na kulang na sa tubig, siya'y nangihihina at nawawala ang kanyang lakas. Ang salita ng Panginoong na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay hindi po ito nangangahulugan na siya ay nagdududa sa kapangyarihan ng kanyang ama, na maaari siyang alisin sa kanyang matinding paghihirap na nararanasan. At maaari naman talaga itong gawin ng Diyos. Subalit, hinayaan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito sa kanyang anak upang makamtan ng sangkatauhan ang pag-asa ng kaligtasan. Ang sabi ng Isaiah chapter 53 verse 10, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, at ang kanyang kamatayan ay kapatawaran ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, ang salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay hindi po ito salita ng kabiguan, kundi ito po ay pangungusap ng tagumpay para sa mga taong walang pag-asa at para sa mga taong makasalanan. Sapagkat hindi natin kaya ang bayaran ang ating mga kasalanan. Tanging si Jesus lamang ang makagagawa nito. Siya lamang ang karapat-dapat. Sapagkat tayong mga tao, kung hindi mababayaran ang ating mga kasalanan, tayo ay patungo sa pagkapahama. Tayo ay patungo sa kahatulan na walang hanggan. Ito yung tinatawag na eternal condemnation from hell. Ito yung tinatawag na eternal separation from God. Na kapag hindi tayo nakalaya sa kahatulan, ay ito ang ating kahantungan. Eternal separation from God. Subalit, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ibinaling ng Diyos ang kanyang pansin sa kalagayan ng kanyang anak na nahihirapan. Sa palagay niyo po ba mga kapatid, sa pagkakataong iyon ay hindi ramdam ng Diyos yung sakit na pinagdadaanan ng kanyang anak? Ramdam po yun ng Diyos. Subalit, para matupad ang sinasabi ng kasulatan na mayroong mag-aalay ng buhay
para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito po ay natupad at nangyari sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, ang pagpapaubaya ng Diyos Ama sa pagkamatay ng kanyang anak ay isang malaking biyaya para sa tao, para sa ating lahat. Sapagkat kung hindi po hinayaan ng Diyos Ama na mamatay ang kanyang anak, ay wala po tayo na pag-asa. Wala tayong pag-asa. Okay? Kaya po mga kapatid, ang biyayang ito ng pagpapaubaya ng Diyos sa pagkamatay ng kanyang anak ay hindi po ito kayang bayaran ng anumang salapi. Sapagkat ang ipinambayad po sa atin ay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, ang dapat na tugon natin sa biyayang ito ng buhay ng ating Panginoong Hesus na inalay ay ang ating pagpupuri, pagpapasalamat, pananalig, pagsamba, at paglilingkod upang magkaroon ng kabuluhan at halaga ang ginawang sakripisyo ng Diyos at ng kanyang anak upang tayo ay mabuhay. Magkaroon tayo ng buhay na hantong sa kawalang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa hapong ito, nawa maunawaan natin ang halaga ng sakripisyong ginawa ng Diyos sa pagpapaubaya sa kamatayan ng kanyang anak. Kaya po mga kapatid, ang buhay natin ay utang natin sa Diyos. At sa pamamagitan ng ating pag-aalay ng ating buhay sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng tunay na nakalayaan, tunay na kaligtasan, at tunay na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos at patuloy tayong mabuhay sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo.